Bato versus Bato. Ayan, kinalaban ni Bato yung kanyang mga statement. Ano? Bato versus Bato de la Rosa. Mga kababayan, Diyos ko po. Hindi na alam ni Bato kung ano sasabihin niya eh. Basta kailangan eh makalusot, makalusot. Oh, nung dati ho, mga bossing, no? 2016. Ayan, November 18, 2016, ilang buwan pagkaumpisa po, no? Nung pagkaupo ni dating Pangulong Duterte bilang presidente, ayan po ang eksena ni Bato. Parang may bumubulong kay Kerwin Espinosa, ano? Dito nakaputi, dito nakaitim, ano? Sabihin mo sa kanila, damay si De Lima. Ayan. Di ho ba? Tapos, eto din ho, mga kababayan, yung sitwasyon na ipinakita namin sa inyo nung may hearing po, no? Na hindi masabi ni Kerwin kung ano yung kanyang istorya at kailangan pa pong iangat yung papel at basahin, no? Yung mga pangyayari. Biruin mo, ikaw, babasahin mo pa. Sabi dito ni Bato de la Rosa noong 2016, November 18, 2016, Kerwin Espinosa is like the missing link. Ayan, parang diamond po, no? Hindi po diamond na doorbell, ha? Hindi po diamond na doorknob. Si Kibuloy lang po 'yun, Parang diamond kay Bato de la Rosa, si Kerwin Espinosa. Kerwin is like a missing link. He is like a missing piece of the puzzle. So, madaling salita ho, ang gustong puntuhin ni Bato de la Rosa, ito yung mga katotohanan. Si Kerwin Espinosa ang nagsasabi ng katotohanan. Yan. Ganun kahalaga ang kanyang papel. Di ba? Marami siyang maiko-connect. Sasabihin niya lahat kung sino yung supplier niya. Sino yung distributor niya. Upline, downline, protector, lahat-lahat ng nakinabang. Sasabihin niya. That's how important si Kerwin Espinosa. Yun po ang turing niya kay Kerwin Espinosa, mga kababayan. Noong panahon na hawak po nila si Espinosa. No? Noong panahon na makikita mo doon sa hearing, nandun present si Tina B sa hearing. Hindi. Nandun makikita mo sa hearing na kailangan merong papel na binabasa para maibuka ni Kerwin Espinosa yung bibig niya kung ano yung mga nangyari. Ibig sabihin, hindi niya tanda o kabisado yung nangyayari. Ngayon po, eto na si Kerwin Espinosa para kay Bato. Nung nagsalita na po ng nagsalita, no? At mas tumutugma po sa katotohanan yung mga sinasabi po ni Kerwin Espinosa ngayong panahon na ito, 2024, October. Ayan, October 12, 2024. Iba na po ang dating sa kanya. Sinungaling na po si Espinosa. No? Sinungaling na po. Yung taong itinuturing niya dati na sinasabing, etong tao na to ang magsasabi ng mga katotohanan sa ating lahat. Ito ang missing link. Nung nagsalita po si Kerwin Espinosa ngayon, kaso hindi na po pabor sa kanila, mga kababayan, sinungaling na po. Basahin natin, Tobats, gulo mo, ha? Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Doon sa una, hindi, okay. Kasi hindi kumbaga hindi laban sa kanila yung sinabi ni Espinosa. Dahil po ngayon, mas lapit po sa katotohanan yung sinasabi ni Espinosa at nadadali po ang grupo ni Bato de la Rosa, sinungaling na po, mga kababayan. Kung makapag-istorya siya ng ganun, makapagsalita siya, akala mo kung sino siyang malinis. Ayan. No? Kung pagbabasihan po natin yung dalawa, mga bossing, etong 2016, na hawak-hawak, nagsasalita si Espinosa, sinasabi niya yung kwento niya, biglang napapahinto dahil hindi alam yung susunod, dadamputin yung papel, saka babasahin. Parang para po sa akin, hindi po talagang makatotohanan. Dahil kung ikaw, nangyari talaga yan, sa buhay mo, tatatak sa isip mo yan. Mahirap makalimutan. Unless kung talagang wala, no? Iba yung nasa script.
Ngayon po, kapag nakita nyo si Kerwin Espinosa, rektahan niyang sinasagot yung mga katanungan. At tandang-tanda niya pa, mga kababayan, na gustong idamay si Richard Gomez. Tinanong niya pa nga si Richard Gomez, di ba kung nabalita na yung pangalan mo nasama doon sa listahan? O, tandang-tanda po ni Kerwin Espinosa. Tandang-tanda niya pa din, mga kababayan, nung pinatawag siya ulit, silang dalawa, para mag-usap dahil magkaiba po yung kanilang date. O, isa 2014, isa 2015. Di ba? Kabisado niya lahat. Wala pong kodiko yun o kahit ano ha. So mas nakikita ko po na mas talagang mas totoo yung sinasabi po ngayon ni Kerwin Espinosa kaysa dati. Dati kita mo with matching bato pa sa gilid. O ay, kitang-kita mo naman. Di ba? Kitang-kita naman ho natin mga kababayan with matching bato pa sa gilid. O, tipo bang, sige, konting mali nang sasabihin mo dyan, kukurating kita sa singit. Parang ganun di ho ba? Mga kababayan? Oh, paano ngayon yan? Sino talaga ang papaniwalaan ba to? Sabi ko nga sa inyo, nandiyan si Kerwin Espinosa, nasa Quadcom. Paliwanag kayo ng paliwanag, si Bungo, si Bato. Oh, bakit hindi kayo magpaliwanag mismo doon sa sa Quad Committee? Bakit mas pinipili nyo na magpaliwanag doon sa mga mainstream media? Oh. 'Di ba? Sabi ni Ramon Velarde, guilty ang kapanalig ni Duterte dahil sa war on drugs. Kahit anong paliwanag nila Bungo, walang maniniwala diyan. Ako naniniwala din po diyan. Sir, kahit anong paikot. Kaya nga po kabado tong mga ito na umattend doon sa laban kontra droga na ginagawang hearing sa Congress. Kasi baka mamaya ito yung sabihin, tapos ganito yung sabihin, tapos magkaiba-iba na bahuli. Nakita nila yung mga interpellation po doon, mga kababayan, talagang pinag-aaralang maigi. Konting mali mo lang, konting magkaiba lang yung pahayag mo, yari ka na. O, yun yung mga kinakatakutan ho nito, mga boss. Sabi ni Asteroid Destroyer, Bato, suntukin daw. Baste, sampalan, Roque. Uy, ano yan? Sabi ni Asteroid Destroyer, Bato, suntukan daw. Baste, sampalan, Roque, subo. O, napasubo doon sa kanyang sitwasyon. Di ba? Napasubo doon sa kanyang sitwasyon. O, yun ibig sabihin ng kaibigan natin na si Asteroid Destroyer. Tuloy natin to yung kay Bato. Akala mo kung sino siyang malinis. Bakit siya maggagawa-gawa ng istorya? Samantalang noon, ang bait-bait niya nung nasa kustodiya namin. Paano pong hindi magiging mabait? Baka magkamali ng sasabihin. Yari ka, sabi ni Bitoy. Di ba? Sabi ni Bitoy doon sa palabas niya sa GMA7, yari ka. Tingin mo kapag nasa poder ninyo o nasa kustodiya ninyo, masasabi niya lahat yan? Dehins. Di ba? Dehins. Bandang huli, sabi ni Bato, no, he is not a credible witness. Kung dati, lahat ng sasabihin ni Espinosa missing link at kailangan paniwalaan kapag po laban na sa kanila, wala na. Hindi na credible. No, walang kredibilidad na. Parang si Morales. Biruin nyo mga kababayan, maisingit ko lang. Napagtiyagaan ni Bato de la Rosa yung si Morales. Ayun. Nasa na si Morales. Pa-EDSA na lang mag-isa. Sabi ni Roman, Suwabas, pero kinakampihan ni Richard Gomez si Duterte. Gusto niya yung war on drugs. Gusto pa niya. Maraming natetegi kaysa bigyan ng pagkakataong magbago ang mga adik. Yan. Pabor si Richard. Alam niyo po mga kababayan, tama po. Hindi po tayo kumukontra doon sa laban sa droga. Ngunit subalit mali po yung pagpapatupad. Madami pong naargabyado, marami pong nalabag ang
karapatang pantao. Mano ba namang ipatupad ng hindi nalalabag yung mga karapatang pantao? Puwede naman yun, 'di ba? Oh, ngayon ang administrasyon po madami pong nahuhuling, mga big time na malalaking mga ayan, mga droga. Pero napabalita ba, "Peggy si ganito, nanlaban si ganito, nandito ano, ayan bumulagta si ganito." Wala, 'di ba? Wala. Pero nababalita yung mga malalaking nakukuha po na mga epektos. Hmm.